ng mga sikreto diyan sa Malacanang at sikreto ni Marcos Jr., siya rin po yung nakakaalam. Tandaan natin, no, mga kababayan, minsan ang nagsasalita in behalf of Marcos Jr. ay itong Presidential Communication Office. Pero madalas ay hindi po sila nagsasalita. Madalas po ay tahimik ang Presidential Communication Office at hindi nila sinasagot yung mga allegations, yung mga issues kay Marcos Jr. dahil nag-aalangan po sila. Bakit? Dahil napakahirap ipaliwanag, napakahirap, no, ipagtanggol ang isang tao na alam naman kasi nila mismo sa kanilang sarili na hindi nagtatrabaho, tamad, at yung mga allegation, lalong-lalo na po sa isyo na ito po ay gumagamit ng pulburon, no? Nahihirapan po silang ipagtanggol. Dahil paano nila ipagtanggol ang tao na ito po ay isang adik, hindi gumagamit ng pulburon, itakot nga po magpa-drug testing, no? So nakaka-pressure din sa party po nitong si Cesar Chavez, no? Na patuloy po siya na magtatrabaho bilang Presidential Communication Office na ang kanilang nilalabas para sa taong bayan ay panay panluloko at panay kasinungalingan. So bakit sila magtitiis sa ganyang toxic na trabaho, no, na hindi naman interes ng taong bayan ang kanilang ipinaglalaban o yung kanilang sinasabi? Hindi naman katotohanan ang kanilang nilalabas. Kasi gaya ng sinasabi po ng ating mga kababayan, kung may fake news fiddler, walang iba kundi itong si Marcos Jr. At hirap, no, nasagutin ng Presidential Communication Office na party po ng kanilang trabaho. Tandaan natin, no, nung panahon ni PRRD, ang may hawak, no, ng Presidential Communication Office ay napaka-aktibo. Mayroon pang spokesperson Harry Roque, na lahat po na gusto malaman ng publiko, mga katanungan ng mainstream media, sinasagot ni Spokes Harry Roque on behalf of PRRD dahil wala pong tinatago. Wala pong tinatago, no? Kung may time si PRRD, directly sinasagot niya. Di ba? Kung wala siyang time, andyan si Atty. Harry Roque. Pero ngayon, tila ba itong Marcos Jr., no? Nagbingi-bingihan na lang ito. Takot sa ambush interview, takot humarap sa media, dahil marami po silang tinatago at pinagtatakpan na isyo. Kaya noon pa lang sinasabi ko na hindi ito tatagal, magre-resign ito dahil po napaka-toxic actually itong Marcos administration at siguradong hindi na po masaya no, yung nakaupo sa kanyang pwesto ngayon. Yan ang DOTR, no? Dahil maraming gustong ipa-implement ang Department of Transportation, no? Hindi niya naman kayang ipa-implement. Ang gusto niyang kaayusan sa DOTR ay hindi niya naman magawa. Paano niya magawa? Kontrolado sila ng Malacanang. Paano niya magagawa kung walang kurakot? Paano niya magagawa kung walang kulimbat, walang bulsahan, no? Ay hindi papayag itong mga nakaupo sa Marcos administration. Kung ganoon lang din naman, itinalaga sila ng mga sekretary, tapos hindi naman pinapakinggan ang kanilang suwisyon para sa ikaunlad ng bayan at ikagaganda po, no, ng ating gobyerno, mas pipiliin po nila na magre-resign. At ito na po yung nakikita natin, nasimula na po ng pagbagsak. No? Nagsisimula na yung karma, nagsimula na yung pagbagsak ni Marcos Jr. At kung titingnan natin ngayon, mga kababayan po natin, napaka-desperado na po nila. Nandyan po yung proseso ng impeachment na minamadali po nila. No? Imbis na antayin na magkaroon ng tamang forum, dahil ngayon nakabreak ang Senado, pilit nilang pinupush. No? Nandyan ngayon si Marcos Jr. na halos hindi na po magpapahinga, na sinasamahan niya na yung kanyang mga kandidato, no? At pilit pa rin na binobodol ang taong bayan at pilit pa rin papaniwalain ang taong bayan sa kanyang mga kasinungalingan na pinagsasabi. O tingnan nyo ngayon, hindi niya nga po matupad ang kanyang mga pangako, no? Hindi niya nga po matupad ang kanyang mga pangako, mga kababayan, sa taong bayan, no?
Nandyan pa yung pangako niya na self-sufficient sa produktong agrikultura. Murang bigas, tubig, kuryente, no? Hanggang ngayon ay hindi pa nga niya napapatupad pagpapataas ng sahod. Ngayon, nangangako na naman, no? Na gaganda daw po ang Pilipinas kapag mananalo itong mga nasa lineup ng kanyang bangag, yung kanyang bagong alyansa ng mga bangag. So, yan, nangangako na naman, no? At gusto naman ibubudol ang taong bayan at pinagmamalaki na yung kanyang mga miyembro, na yung kanyang nasa alyansa ay magagaling, mga veteranong senador na natutulog lamang sa session hall at ang iba ay panay absent. Diba? So, gano'n na sila ngayon. Masyado na po silang desperado at gusto nila ngayon, no? Na sila pa rin ang makaupo sa pwesto. Pero mukhang ang panahon, mukhang ang karma ay hindi papayag po. At dahan-dahan na po silang nabibisto, dahan-dahan na pong nabubulgar ang kanilang ginagawang pagnanakaw.